Hello guys! Good morning! Welcome back to my young channel! Evelyn Riculuyan, ang Inday Rakitera ng Taiwan! So guys, for today's video, I'm gonna share you about the paglipatan namin dito sa hotel. Biglaan siya. Actually, kailangan talaga namin lumipat sa ibang dorm. Yung bagong dorm ng Anyuman na broker. Which is, Yageo pa rin yung company namin. Kasi, kailangan namin na lahat ng mga Yageo workers, ng mga foreign workers or Wailaw, ay kailangan iisa yung dorm. Kasi sa ngayon, nagbukod yung dorm namin. Iba-iba eh. Yun sa broker namin, may tatlo kami, dalawang dorm kami. May isang bahay na malaking bahay. Marami din sila doon. And then yung dorm namin, yung pinakamalaki, andoon yung broker's office namin. So, sa loob doon, syempre, nandun yung broker's office. Marami silang company na hinuhold at isa doon ang dalawa kaming company doon na nakatira. So, meron siyang ano nga ngalan ng company, Iska? Taishifu? Yung kasama natin sa castle na dorm? Meron doon na company na kasama namin, yung mga Indonesian boys and Vietnamese girls. Meron ding mga boys na Vietnamese. Taishifu company. Yung mga company ng mga karni ng manok. So, kami din, nasa second floor, yung mga taga-Yageo, YF dito sa Daliao. So, ngayon, it's because of order from the labor. Actually, dati pa itong ina-implement na bawal talaga yung isang dormitory, dalawang company. So, dapat one dormitory is only one company lang dapat. So, ngayon, kailangan kami, piniforce kami ng mga taga-labor na kailangan kaming bumukod sa ibang company. Kaya kami yung pinaalis doon. So, yan ang reason kung bakit kami umalis doon. Kasi sabi ng taga-labor dito sa Taiwan na kailangan kami, it's because of pandemic problem. So, medyo tumaas yung case dito sa Taiwan. Tumaas yung case sa coronavirus. So, yun ang order na kailangan talaga kami. Actually, yung bago naming dorm na dapat kailangan naming lipatan, under construction pa siya sa ngayon. So, hindi kami pwedeng lumipat doon agad kasi hindi pa siya tapos. At saka marami kami doon. Okay. So, sinasabi ko na, ay kailangan dahil nga pandemic, bawal ang marami, bawal ang kasi halo-halo. Hindi na, siguro mahirapan sila pag kunwari may mag-positive kasi dalawang company, hindi namin alam kung saan talaga yung virus kung sakaling may nag-positive. Kaya siguro yun ang reason. At saka avoid din yung social distancing kasi marami na kami doon. Then, yung last video ko, yung kailangan kaming mag-swab test, yung lahat ng mga migrant workers dito sa Taiwan, kailangan mag-undergo ng swab testing. So, ginagawa namin yun. So, salamat ng Panginoon at kami ay lahat negative yung result namin. So, ngayon na naman, yun na nga, pinuntahan kami ng labor, tapos kailangan na bumukod. Then, mga 2 days before, nag-inform yung coordinator namin sa broker namin. Yung coordinator ng mga Pinay, sabi niya, magligpit na kami. Kasi, this week, kailangan kaming maglipat temporarily, which is dito sa hotel. So, kailangan kami ng hotel. Kaya, kasi marami din
syempre, yung family namin sa Pilipinas, yung mga friends namin dito sa Taiwan, friends namin sa Philippines. Well, bakit kayo nag-hotel? Kasi ang alam nila na, once you are staying in hotel during pandemic, is naka-quarantine ka. Kasi yung mga migrant workers na galing Pilipinas the last few months, pagdating na dito, meron silang 14 days quarantine sa hotel, and then kung saan sila ng mga lungsod dito sa Taiwan, kailangan din sila another quarantine. So, marami nataka, bakit kayo nag-hotels ka? Bakit kayo nag-hotel? Na ba't kayo nagka-quarantine? May pasok pa ba kayo? Ganyan. Ang daming mga. Kaya nga sabi ko, i-vlog ko na lang to para maintindihan ng lahat. So, temporary yung pag-stay namin dito until matapos yung bagong dorm namin doon sa, malapit lang din sa company namin, Yogi YF. So, maybe next month, kasi sabi ng broker namin or coordinator namin na, sabi niya, 1 month kami dito mag-stay. So, medyo malayo-layo siya sa company namin. 40 to 45 minutes yung takbo ng bus galing dito papunta ng Yagayo. So, since malayo kami sa actually, nung nakaraang araw, parang marami kami nagtaka, bakit kung ilipat kami temporary, bakit ganyan kahigpit na bawal kami lumabas? Bakit lahat-lahat bawal, lockdown kami dito sa loob ng hotel, kaya ano naman na, bakit ganito, unfair naman, yung kabilang broker, freelance silang maka-ride ng e-bikes nila. Parang halos kami lahat nagtatanong kung bakit ganito, ano ba talaga ang nangyari, may nagpa-positive man, hindi na lang nila sasabihin sa amin, bakit ganito. Pero hindi talaga, sabi ng broker namin, kailangan talaga kaming bumukod, gawa ng bawal talaga ang dalawang company sa isang dorm. Okay? So, para malinaw ang lahat, walang nagpasitid sa amin. Kailangan talaga naming bumukod sa ngayon. Dahil order ng Taiwan labor law na kailangan na kami bumukod agad. Hindi na kami makapaghintay ng 1 buwan. Kaya, no choice yung broker namin, yung company namin, kailangan kami mag-hotel. So, in 1 room, merong 2 person, merong 4 person. Dito 4 person kami kasi malaki yung room namin. So, ayun guys. Okay naman kami dito. Actually, it was gastos din kasi bawal kami lumabas. Yagayo at saka hotel lang din kami. At saka nagpasalamat din ako sa kasi meron bawal lumabas. Ang ano ko naman is yun nga. Yung mga nakangaraang mga araw, medyo sad ako kasi una, hindi ako pinayagan ng broker na hindi mo na makalabas kasi meron akong mga appointment sa doktor. Naggamot ako dito sa, hindi naman siya malaki. Actually, ginagamot ko lang para wala na akong dapat isipin. Ayaw kong magpa-opera. Kaya kung maano siya sa gamot. Siguro sa pagpanganak ko to, may shrink lang konti yung thyroid gland ko. So, kailangan siya, pwede na siyang gamutin. Kasi nung una kong check-up nito is, ano siya, okay lang. Kailangan lang ng balanced diet. So, ngayon, pwede na siyang gamutin. So, nagamot ako. Sarili akong nagpunta ng ospital. So, may kasama ang kaibigan ko. So, ngayon, pandemic, bawal magkasama. Dapat ikaw lang magpunta ng ospital dahil ikaw lang ang may appointment. Bawal makapasok doon kung walang appointment. Kasi pandemic pa ngayon. So, nagpaalam ako. Una, hindi siya pumayag. Kaya sabi ko, nagmaawa ako. Kasi kailangan ako magpunta talaga ng mga doctor's appointment mo para hindi magpalya yung mga gamutan ko sa loob ng ilang buwan. So, as of now, and currently, nag-inom pa rin ako ng gamot. So, kahapon, pinayagan ako na makalabas. Kahapon, kakarating lang namin din, umalis ako, lumabas dito sa hotel. So, yun lang yun. Yun lang yung pwedeng lumas, yung mga reasonable lang talaga. Kasi naintindihan naman din namin na malayo sila sa amin. So, alam mo naman ang mga Pinay, ng mga matigas ang ulo, lalo sa mga may bola. Siyempre, kung papayagan kami, saan na magpunta, siyempre, hindi na matitrace saan layo namin. Hindi namin alam kung sa malayo. Naintindihan namin na worry talaga sila sa amin. Okay? Naintindihan din namin sila. Siyempre, nagbabayad sila ng mga dahil sa amin. Kaya ganun lang. Mayroong mga mainit na ulo, pero pag naintindihan natin yung mga bagay na dapat intindihin, ayun,
ma-refresh pa rin yung feelings namin. Lalo na yung binigyan kami ng magandang hotel. Very comfortable naman siya. Kaya okay lang din. At today video, i-reveal ko sa inyo yung mga struggle, yung mga last video ko, yung mga, i-reveal ko yung mga last video ko, yung struggle namin sa pagligpit ng dorm na, syempre gamit, panggabi pa kami, pag-uwi namin ng room, niligpit namin to, tapos susunod naman ng araw, nililigpit. Meron kaming mga pang-umaga na madaling araw na nakatulog, gawa ng nagligpit pa sila. Kaya ang hirap talaga. Pero ngayon naka-survive naman kami at saka dapat magmabait din kami dito para hindi sumakit yung ulo ng broker namin. Na kami lahat. Hanggang 1 month, safe kaming lahat dito. Yung pagbibiyahe namin papuntang company, safe lang po kami. Para sa kaligtasan ng lahat. Okay? So, sa mga family namin sa Pilipinas, don't worry, hindi kami nag-positive. Nag-ano lang talaga kami na kailangan lang talaga namin bumukod ng hotel, gawa ng naiwasan yung crowded sa dorm namin. And then, yun nga, parang quarantine yung style namin kasi, syempre, ang layo ng office ng brokers namin, alangan naman araw-araw kami puntahan dito sa dami nilang mga tao. Kaya yun ang ginagawa nila. Tsaka yung mga staff dito, mga mabait na. At saka, dahil alam ko dito yung so pupunta yung asawa at anak ko dito, syempre, alam ko na, maganda talaga yung hotel dito. Guys. Okay? So, sana safe kayong lahat dyan, lalo na sa mga OFW dito sa Taiwan na hindi lang kami yung ni-require na kailangan magbukod. Meron ding, as I've known, may nag-message sa akin na sa KEPS daw, meron sa ASEC. So, maraming, dahil sa pandemic na yun. Ganyan ka, yung Taiwan. Ayaw nila na pala, yung tumaas yung cases nila. Maraming mga Taiwanese na nagulat. Ganyan, pati kami. Kasi, nung una pa lang ng pagbagsak ng COVID cases, last year pa, nung nag-lockdown pa sa atin sa Pilipinas. Ano siya? Yung Taiwan, mga konti lang yung cases dito. Ang bilis nilang nag-COVID-free. Tapos, yun na yun. Bigla na yung tumaas yung case. Kaya, ang dami nilang mga actions na ginagawa. So, as of now, bumaba yung cases dito. So, ngayon, bumaba na siya. So, people in the Philippines, don't worry about us. Especially sa mga kasama ko dito na may family. So, wag kayong mag-worry. Hindi kami, porket naka-quarantine sa hotel, patuloy pa rin yung trabaho namin. Ganun pa rin. Although, hindi lang muna kami makalabas. Okay! Tinawag ko sa friend ko na may So, buti na lang to, nakalive ako kahapon dahil nagpunta ako sa hospital for my biopsy laboratory. And then, ngayon, di ako na naman. Then, bukas pasok na ulit. Okay, so for the last video, yun na yung mga struggle na nakakatuwa at nakakaawa. So, okay naman lahat. Safe kaming lahat. At sana din kayo lahat, yung mga ka-OFW ko dito sa Taiwan na ganun din sila. Kaya naintindihan din namin sa bandang huli. Okay guys, thank you. Ito lang muna ngayon yung first day dito sa hotel namin.